posisyon po ng PDP. Masyado pong mahirap magkomento dyan kasi... Binoy, wala tayo sa pelikula ha? Okay, interview to tungkol sa politika. Okay, galingan natin. Wala na yung arte-arte. Masyado pong mahirap magkomento dyan kasi... Una, ang posisyon po ng PDP dyan, kung mababasa nyo po yung aming, naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement Statement lang pala, tagal pa sabihin. Ganyan nga! maga yata, na sinasabi namin na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Bakit? Yung sambayan ng Pilipino, sang-ayon at gusto nila doon sa ginawa ng Quadcom. Kayo lang ang hindi. Pero pag sa Senado ho, mga kababayan, ang gagawin ang sesyon, lahat po sila attend, no? Lahat po sila nandyan. Pero pagka sa Kongreso, wala. Tapos sasabihin nila, bias. Hindi kami sang-ayon sa kanila. Di dapat doon pa lang pinagsasabi nyo na yan. Si Bungo, si Bato. Mga iniimbita pero wala. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din. Uy. Mambabatas, mga bossing. No? Senator Robin Padilla, isa po ako sa bumoto sa inyo. Pagpaumanin nyo na po. Sayang ang boto ko sa inyo. Biruin nyo ba naman? Isang mambabatas, mga boss. No? Nagpasa ng anti-dynasty law. Nagpasa ng anti-dynasty bill. Tapos okay daw po sa kanya yung 3 Duterte sa Senado. Sabay-sabay. Yung pagkakasabi po ng BP ni Vice Presidente, no? Baka 3 Duterte ang tumakbo sa Senado. Yun po mga bossing, testing the water po nila yun. Sinusubukan nila, ano ba ang magiging palagay ng sambayan ng Pilipino dito? Kaso ho, mga boss, negatibo ang dating sa mamamayang Pilipino. Hindi na ho nila tinuloy. Pero kay Binoy, doon po natin nahalata, nagpapasa ng anti-dynasty bill, tapos okay siya sa dinastiya. Pag 3 Duterte ang nasa mambabatas. Isa din. Sige na, tanggapin na natin. Siya daw po ay isang mambabatas din. Kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng Ang malaking kasinungalingan? Ulit nga, atras. Na isang malaki itong kasinungalingan. Kasinungalingan yung sinabi niya. May pagkakataon kayo na sabihin yung mga hinaing ninyo. May pagkakataon kayo na sabihin sa kanila na kasinungalingan yan. Pero hindi nyo ginawa. Hindi siya, sabi ni ni Dalucia de Leon, masakit ngipin niya. Huwag nyo nang i-pressure. Hindi, kayo naman parang hindi nyo nakahalata. No? Si Binoy, idol niyan, si Andres Bonifacio po, mga kababayan. Alam nyo naman, si Andres Bonifacio, matapang na tao yun. Kalaban nila, mga nakabengbeng, mahahaba pong mga bengbeng. Tapos sila, mga gulok lang po ang hawak, mga kababayan. Pero, lumaban po sila upang sa ganun, ang pamumuhay po natin ngayon na pangkasalukuyang mga Pilipino maging malaya po sa mga dayuhan. No? Pero kay Binoy, pag pinag-usapan po yung West Philippines, mga bossing, kulang tayo sa gamit dyan. Maghinay-hinay tayo. Kulang tayo sa gamit. Ganun po agad yung banat ni Binoy. Ngayon naman po, mga bossing, syempre, idol niyan si dating Pangulong Duterte. Alam nyo na kung ano ibig ko sabihin, kung bakit nakahawak dito. Kung bakit gagano-ganon. Dahil doon yan. Mahilig si Binoy na gumaya talaga. O kaya dating Pangulong Duterte naman. No? Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila, nakasama pa Bakit hindi tinuloy-tuloy yung pag-attend doon sa Congress? Umattend na sila dahil na-corner sila. Di ba? Nagyabang si Panelo, na-attend naman daw talaga sila. Pinatulan ng Congress. Kaya ayun, napilitang mga umattend. May mga susunod na pagpapatawag. Hindi na umattend. Ayaw na. Di ba? Tess Aguilos, shout out sa iyo. Watching from Oman. Tama ba yung from Saudi pala? Sorry. Sabi ni Sharon Trasadas, malas po yan pag ganyan. Yung kamay nakalagay sa muka, nakapangalumbaba, ano? Hirap mag-comment daw, pero ang haba ng litanya, tas medyo mabagal para, kunyari, may ibig sabihin yung sinasabi. Senator Bato at Senator Go. Ano ba meron talaga doon? Siguro, ginagaya nga ang dating Pangulong Duterte, ano? Kasi simula po, nung sinimulan natin to, nakahawak na sa pisngi. No? Ganun po yung style ng dating Pangulong Duterte. Siya din, ganun. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines na ang ating pong naging Pangulo noong panahon na yon ay involved sa underworld. Hindi papayag. Talaga pong hindi papayag ang Armed Forces of the Philippines noon kung alam nila. Pero kung yung merong mga propaganda na meron tayong laban kontra droga, ganito, ganyan. Pagka nahuli kayo, ubos kayo, ganito, ganyan. Siyempre, ano po ang iisipin ng sambayan ng Pilipino noon? Naku, seryoso sa laban sa droga ang Pangulo ngayon, si Duterte. Talagang gustong maubos ang droga. Kaso, ngayon natin naririnig na kaya pinatupad yung ganito, ganyan, upang sa ganun, pagkatapos, pag naubos yung kalaban, maayos na at malaya na yung kanilang mga produkto na kumalat. May ganun daw kasi. Binoy. Siyempre, miski mamamayang Pilipino, miski AFP, isipin nila, ang Pangulo talagang seryoso. Yung pala, ang totoo. Sinasabi ho, mga kababayan. Yung pala, para maprotektahan yung kanilang negosyo. Do you think political persecution? Oh yes, ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na Bakit nga? kasinungalingan talaga. Bakit hindi nyo sinagot yun? Tapos ngayon malinaw na kasinungalingan, malinaw. Hanggang ano lang po sila mga bossing, pang mga press con, pang mga interview na ganito. Pero kapag kayong sa mga interpellation na po, wala, ayaw magsi-attendan para maipaliwanag yung kanilang sarili. Ngayon, dakuin ho natin si Bato, mga bossing, pagkatapos ni Binoy. It's a big lie. Kailangan ng pagpapaliwanag niyan. Pag sinabi mo, kasinungalingan yung mga sinabi nila doon, it's a big lie. Kailangan niya, kasunod niyan, pagpapaliwanag. Hindi lang kagaya ng mga DDS ninyo, ng mga supporter. Adik si Bongbong Marcos. Asan ebidensya? Paano mo nasabi? Wala. Basta adik siya. Kailangan po, pagka tayo, mga kababayan, mag-aakusa, kailangan, sigurado kayo, may mga backup kayong ebidensya sa likod na yan. Para kapag tinanong kayo, bakit mo inakasunan yan? Ano ang ebidensya mo? Eto, yung ebidensya ko. May naka-backup na ganun. Di ba? Sila, wala. Kasinungalingan lang yun. It's a big lie. Ganito, ganyan. Paano mo nasabi? It's a big lie. Pinupolitika lang sila. Ganon. Paikot-ikot. Kaya po, pag yung mga DDS pumupunta dito sa live natin, paulit-ulit din po yung sinasabi. Pinupolitika, sinisiraan, yung mga Duterte, ganyan. Yun na lang po ang sasagot. Hindi yung pagkayong tayo, may mga pinag-uusapan dito, makisabay sila at maipaliwanag nila kung bakit yun ang pagkakaintindi nila. Wala.